Go! Go, Self! Hi, Doggy! Iyay! Kung sa Pinas nga, magdadala pa tayo ng payo para lang hindi tayo maarawan. Dito nga, buhat ng nag-summer, inaabangan na talaga namin kung kailan maganda ang panahon. Di ba nga, sabi ko nung nakaraan, mas madalas umulan ngayong summer dito kaysa umaraw. At natatawa nga kami ni Kevin. Pagka day off niya, day off din yung araw. Mas madalas cloudy or kaya ay maulan. Kaya mas madalas na kaming dalawa lang ni Ezra yung namamasyal. Gusto nga sana namin masulit ang magandang panahon kasi sa mga susunod na buwan, mas mahaba na naman ang dilim at madalang ang araw. Pero depressing din siya. Lalo kung may mabigat ka din na pinagdadaanan. Ibang-iba siya sa tag-ulan na nararanasan natin sa Pinas nang ang sarap itulog at ihigop na lang ng mainit na sabaw. Nung winter nga, puro dilim at snow lang ang makikita nyo. Pero ngayon, di ba nakwento ko nung nakaraan na mas madami pa ang puno dito kaysa sa tao. Kaya minsan nakaka-curious ako, may capri din kaya dito. Tapos nakapang winter jacket, no? At mabalik na nga tayo dito. Syempre, pag bata, palagi yan may daladalang laruan. Gusto nga daw niya ibaba dito si Super Mario para paliguan. Dito nga ay pakiramdam ko, nasa probinsya kami ng Pinas. Madaming puno at may mga ilog. Ito nga yung unang summer namin ni Ezra dito sa Finland. At dito ko nga nakita kung paano nila sulitin ang maaraw na panahon. Kwento nga ni Kebyong, ang mga Finnish ay mahihilig talagang maligo sa river. Lalo na pag ganitong season. Syempre, hindi mawawala ang sauna. Hilig din nilang mag-picnic, mag-camping, o kaya na may mag-kayak at mag-paddleboard. Buhat nung nagsimula ang bakasyon, mas madalas ko na nakikita ang mga kabataan na nakabike lang sila. At minsan nga may nakakasabay kaming maliliit na bata. Ang gagaling nilang magbike. Talagang ini-engage nila ang mga kabataan sa mga outdoor activities. Parang sa atin lang sa Pinas, naabutan ko yung era na yon na wala pang masyadong gadget, tapos makakapaglaro ka ng ligtas sa labas. Napaghahalata na tuloy yung edad natin eh. Pero seryoso, masarap talaga sa pakiramdam kapag nakikita mo yung bata na lumalaki na nakikipaglaro sa labas, imbis na puro screen ng iPad ang kaharap. At bilang nanay, guilty din talaga ako sa pagpapagamit ng gadget, lalong-lalo na kapag madami din akong ginagawa. Kaya kapag may pagkakataon na ganito, bumabawi din talaga ako. Aww. Gabi na pero maharap pa sa kabila. Lamig! Itsura mo. At ang isa pa sa mga nakakatuwa sa kabataan dito, yung kahit mga mukhang artistahin, nagga-grass cutter o di kaya naman naglilinis sa daan. Uso pala kasi sa kanila yung kesatuo o summer job. Tinuturuan nila yung mga kabataan dito na kumita para sa sarili nila. Andig na din ako madapa. Okay na yan, Nak. Tara. Enough. Ito yung design ko sa basket ko. Best day ever! Okay, push mo si Self. Go! Go, Self! Mag-aalas 8 na nga ng mga oras na to pero ang liwanag pa din dito. Nagsilabasa na nga yung tutubing lamok kaya nag-decide na rin kaming umuwi ni Ezra. So ayun, natapos na naman ang isang araw. Tingin ko naman ay nag-enjoy siya at itong summer, mas lalo ko na-appreciate yung kultura nila dito at yung pagpapahalaga nila sa kalikasan. That's all we can see today po. Thank you for watching po. Stay safe everyone. See you on my next video. Kitos!